Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. God is good. Glory to God. Ang ating tatalakayin ngayon ay natutungkol basically sa mga buhay natin. Nais kong umpisahan. Kilala niyo po ba sila? Hindi. Andun na yung pangalan, no? Jeremy Camp. Ay, yung wife niya, si Melissa. Okay. Si Jeremy Camp po ay isang musician, singer, songwriter. Silang mag-asawa, Christian, at nagkakilala sila sa isang Christian event. Pinahayag nila yung pagmamahal nila sa isa't isa. At eventually, silang dalawa naging magkasintahan. At kinasal sila noong October 2000. Ang masaklap nito, noong kakakasal pa lang nila, o bago pa sila ikasal, yung kanyang naging asawa si Melissa, naging inspiration niya sa lahat ng kanyang mga gawain. Naanuhan na merong ovarian cancer. Okay. Fast forward, kinasal sila. Sabi ni Melissa, magaling na ako, pinagaling na ako ni Lord. Pero hindi pa nagtatagal. Barely 4 months pa silang nagkakasama. Binawian na siya ng buhay. Kinuha na ni Lord. Napaka-tragic ng pagkamatay ng asawa ni Jeremy. Alam niyo, nawalan siya ng gana. Jeremy had a career na umaangat, no? Na-devastate siya masyado, nawalan siya ng interest sa kanyang career. He eventually turned against God. Sabi niya, ikaw ang may gawa nito lahat kung bakit ako nagkakaganito. Pero alam niyo, pansamantalang naramdaman ni Jeremy, tumalikod siya sa Diyos. But the Lord will always be here. He will always be with us. Ano man ang mangyari. So 1 taon, siguro mahigit 1 taon, merong milagro nangyari sa buhay ni Jeremy. Habang hinahalongkat niya yung mga gamit ng asawa niya, ni Melissa, meron siyang isang nakitang sulat. Doon sa sulat na yon, na handwritten nung kanyang asawa, merong nakalagay doon na talagang nagpabago sa kanya. Yung sulat, ang sabi doon, portion nung sulat ni Melissa, if my sickness could bring even one person to Christ, it would be worth it all. Kung siya ang gagamitin ng Panginoon para tumawag kahit sa isang tao, then it's worth it. Nung mabasa ni Jeremy yun, nagbagong lahat. Nagbalik siya sa Panginoon, na-renew yung kanyang pananampalataya, and he went back to serving God. Alam nyo, maraming hindi nakakakilala kay Jeremy, pero si Jeremy po is a Christian singer, songwriter, multi-awarded, meron siyang Grammy, basta maraming yung 5 albums na nirelease niya, puro nag-gold lahat yun. Ibig sabihin, pag nag-gold, nasa mga 100,000, siguro millions ang copies na nabenta. Noong kasagsagan ng kanyang paghihimutok, nung nagre-rebelde siya, at nung mabasa niya yung sulat,
meron siyang kinompose na kanta. Ang title ng kanta, I Still Believe. Yung words ng I Still Believe is very powerful. Scattered words and empty thoughts seem to pour from my heart. I've never felt so torn before. Seems I don't know where to start. But it's now that I feel your grace fall like rain from every fingertip, washing away my pain. I still believe in your faithfulness. I still believe in your truth. I still believe in your holy word. Even when I don't see, I still believe. Yan ang pananampalataya ni Jeremy. 2020, ginawang pelikula yung buhay ni Jeremy. At ang title ng pelikula, I Still Believe. Hango doon sa title ng kanyang kanta. Yung kanyang kanta, award-winning. Itong pelikula niya, umani ng maraming sales sa takilya. Napakagandang pelikula. Nung pinanood ko po nung siguro more than a week ago, sabi ko, panoorin ko kaya. Wala na ako naintindihan kasi naiiyak na ako eh. But kung hindi pa ninyo po napapanood, I strongly recommend watch the movie. Hindi po masasayang ang oras ninyo and you will learn from it. Okay. Ngayon, si Jeremy, sabi niya, nag-iisa na lang ako. But eventually, binigyan din siya ng partner ni Lord several years later. Gusto ko kayong tanungin, sino po sa inyo dito nakaranas na mag-isa? Taas ang kamay. Kukonti? Yung iba hindi? Okay, praise God. Yung bang feeling na parang pinagsakluban ka na ng langit at lupa? Iniwan ka ng iyong mga kaibigan. Iniwan ka ng iyong BFF. Iniwan kayo ng kamag-anak mo. Wala na, nag-iisa ka na lang. Pero alam nyo, meron ako nais sabihin sa inyo, kahit na kayo dumadaan dyan, pinagdaanan nyo, o kasalukuyang merong dinadaanan na ganyan, meron akong nais na ipagpatunay sa inyo. Meron kang karamay. Meron kang kasama. At ang kasama mo, ni minsan hindi ka iniwan. Parati siyang nasa tabi mo. Kaya ang ating pag-uusapan ngayon, ang title ng ating pag-uusapan, Hindi Ka Nag-iisa. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, hindi ka nag-iisa. May kasama ka. At ang ating scriptures po ay hango sa libro ni Lucas, chapter 24, verse 15 to 21. Sino po nakakaano dito? Sino na nakabasa nitong na ito? Ang title po nitong passage na ito ay yung ginawa ni Luke, The Road to Emmaus. Masyado ko kasing mahaba. Kasi kung babasahin natin lahat at tatalakayin natin, pag natapos tayong basahin ito, closing prayer tayo. So, ang tema natin is hindi ka nag-iisa. Samahan niyo po ako, basahin natin. So while they were talking and discussing together, Jesus himself drew near and went with them. But their eyes were kept from recognizing him. And he said to them, "What is this conversation that you are holding with each other as you walk?" And they stood
And they stood still, looking sad. Then one of them, named Cleopas, answered him, "Are you the only visitor to Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days?" And he said to them, "What things?" And they said to him, "Concerning Jesus of Nazareth, a man who was a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people, and how our chief priests and rulers delivered him up to be condemned to death and crucified him. But we had the hope that he was the one to redeem Israel. Yes, and besides all this, it is now the third day since these things happened." Lord God, salamat po sa iyong salita. Gamitin niyo po ako para ipahayag ang iyong mensahe sa iyong mga anak sa gabing ito. Buksan niyo po ang kanilang hipuin niyo po ang kanilang mga puso at buksan ninyo ang kanilang pag-iisip. Let your words, Lord, be an anchor to them tonight, Lord. Malaman nila ang mga bagay-bagay, ang nais mo sa bawat isa sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ito pong passage na ito, merong isang nire-reveal sa atin, napaka-powerful, isang katotohanan na makapangyarihan. At yung katotohanan na yan, Jesus will always meet His people in every moment of every believer's life, no matter what the circumstances may be. Kapatid, nasa tabi mo si Jesus ngayon. Feel Him. Wala kang gagawin. If you want, you can close your eyes, but don't close your eyes yet. Marami pa tayong pag-uusapan. Alam nyo, tulad ng dalawang disipulo, doon sa kwento ni Lucas, naglalakad sila, malungkot, bigo. Kasi namatay yung yung inaasahan nilang tagapagligtas nila. Kilala nila si Jesus na siyang Mesiyas. Kaso, pinako sa krus, namatay. At ito pang nakagulo sa kanila. Balay-balita, nabuhay daw na maguli si Jesus after 3 days. Litong-lito sila. Alam niyo yung feeling na, paano na yan? Paano na tayo? Kung i-relate natin sa buhay natin ngayon, meron tayong mga ganyang problema. Lord, paano na yan? Diba? Hopeless ang situation. Pero kung nabasa ninyo, makikita, maano nyo doon na lumapit si Jesus sa kanila. Kinausap sila. Tinanong sila. Ano ba pinag-uusapan ninyo? Diba? Hindi pinagalitan ni Jesus yung mga disipulo niya. Kasi yung mga disipulo niya nagreklamo Lord, nalulungkot kami. Sabi niya, bakit? Hindi nila nakilala si Jesus. Kadalasan sa ating buhay, lalong-lalo na pagka dumadaan tayo sa mga paghihirap, hindi natin nakikilala ang Diyos. Nawawala tayo sa ating focus. Pero ang Diyos, si Jesus, laging nariyan sa tabi natin, bubuksan ang ating mga mata. Katulad ng ginawa niya doon sa dalawang disipulo, nung sila ay maghahapunan. Anong ginawa ni Jesus? Hinati niya ang tinapay. Yung communion. Agad nabuksan yung mga mata ng alagad niya. Pero, nag-disappearing act si Jesus, no? Pero nabigyan ng bagong pag-asa, nabuhayan yung kanyang mga disipulo, no? Meron pong 3 bagay na pwede nating i-relate dito sa ating Bible passage.
Yung pong living presence ni Jesus, nasa atin yan. Di mo na kailangang hingin. Nasa iyo na, nasa tabi mo na si Jesus. Kapatid, nasa tabi mo si Jesus. Amen? Okay. Ang una po, Jesus will always be present in our everyday life because He walks with us. Jesus will always draw Himself near to us and will walk with us in every occasion, masaya man o malungkot. Hindi sa harapan natin, hindi sa likod natin, kung hindi sa tabi natin. Tulad ng ginawa ni Jesus, lumakad siya doon sa tabi ng kanyang mga alagad, nakipag-usap, nakipagkwentuhan. Maraming disappointments yung mga alagad niya. Tulad natin, marami tayong disappointments. Pero ito lang ma-assure ko sa inyo, mga kapatid. Hindi tayo iiwanan ni Jesus. Tulad ng paggawa niya doon sa kanya, nung ginawa niya doon sa kanyang mga alagad. He will always be with us. He will always hear us. Pakikinggan niya tayo. Kahit mag-complain ka ng mag-complain, hindi siya magsasalita, makikinig siya. Kano ba natin siyang nire-recognize sa buhay natin? Ang unang pong aspeto nitong unang na presensya ng Panginoon ni Jesus. Jesus is our refuge during trials and sufferings. Hirap ka ngayon, you will find comfort. We will find comfort in Jesus Christ. Ano po ang sinabi ni Jesus sa Mateo 28:20? And behold, I am with you always to the end of the age. Ang pangalawang aspeto po, Jesus is our guidance in every decision. His presence provides clarity and wisdom. Kadalasan kasi, masyado tayong magaling, kahit na sinabi na natin, Lord, I surrender. Kumikilos pa rin tayo ng sarili natin. Diba? Do we trust Him? Do you trust Him, kapatid? Diba? Anong sabi ng Proverbs chapter 3 verses 5 to 6? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Pangatlo, Jesus provides rest and peace. He offers relief from daily stress, burnout, and worldly burdens. Alam niyo, naalala ko yung sabi ng asawa ko, Daddy, puro ka na lang ministry, puro ka na lang church, baka ma-burnout ka niyan. Meron akong gustong sabihin po sa bawat isa sa inyo. Kung ang calling ninyo ay yung gustong ipagawa ni Lord sa iyo, kung tinawag kang maging pastor, tinawag kang maging preacher, tinawag kang maging worker, pag yan ang kagustuhan ng Panginoon sa inyo, wala kang burnout. Hindi mo mararanasan ng burnout. Nakakapagod, yes. Pero, meron kang nararamdaman na peace. Kapayapaan. Hindi mo maipaliwanag. I cannot explain it. Pero alam mo na nandyan. Bakit? Kasi nasa tabi ko si Lord eh. Nasa tabi ko si Jesus. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, Come to me, all who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Hindi ito yung rest ng matutulog ha. He will give you yung
Hindi yung rest na binibigay ng mundo. The rest na binibigay ni Jesus, ng Diyos, katatagan, and walang bagay na dapat na mag-worry ka ba? Di ba? Hindi ka na-stress. Alam mo, meron kang problema. Hindi ka na-stress. But because God is with you, God is with us, nasa tabi natin. Pang-apat po, Jesus empowers us to love others, to show kindness and grace to everyone, even our enemies. Sino po dito may mga kaaway? Wala. Ako lang. Pinakamahirap sa lahat, magpatawad ng kaaway. Pinakamahirap sa lahat, magmahal ng kaaway. On your own, on my own, hindi ko kayang gawin yun. Okay? Pero si Kristo nasa tabi ko eh. Di ba? Nothing is impossible with God. Everything happens according to His perfect plan. Hindi mo plano, kapatid. Plano niya na gusto niya sa buhay mo. Sabi ni Jesus sa John chapter 13 verse 34, "A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. You also are to love one another." Irregardless, kaibigan man, kamag-anak, asawa, kaaway, walang exception eh. Dapat nating mahalin lahat. Panlima, we find strength in Jesus in our weakness. His grace is sufficient whenever we feel inadequate or overwhelmed. Meron ba ditong okay na, nasa inyo na lahat? Meron ba? Kasi ako, ang daming kulang sa akin eh. Nagre-reklamo nga ako kay Lord, Lord, nasan na yung hinihingi ko sa'yo? Matagal ko nang hinihingi. Pero hindi kumikibo si Lord. Lord, kinalimutan mo na ba ako? Hindi kumikibo si Lord. Pero alam niyo po, ang lakas natin, makukuha natin, makakamtan natin, mararamdaman natin dahil kay Kristo. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly on my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me." Nangihina ka? Nariyan si Kristo. Nariyan si Jesus. Lord, palakasin mo ako. Mahina ako. Okay? Ang pangalawang aspeto ng living in the presence of Jesus. Jesus restores our hope in Him during our moments of despair. Pansinin niyo, yung kanyang mga alagad, they were in great despair. Bakit? Kasi si Jesus, pinako nila sa krus. Si Jesus namatay. Pinatay nila si Jesus, yung kanilang Mesiyas. Akala nila, wala na pag-asa. Kaya umuwi sila sa Emmaus. Masama ang loob, malungkot. Akala nila wala na. Hindi nila naintindihan. 3 days after, nabuhay uli si Jesus.
Alam nyo, kadalasan sa atin, we fail to understand yung God's redemptive plan. Masyado tayong magaling. Kala natin ito yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Unless you come to Him and say, Lord, hindi ko alam, ano bang gusto mong gawin sa buhay ko? Diba? And it's not just understanding the Lord, kung hindi yung relasyon mo sa Kanya. Kano bang katatag? Alam mo, sa atin lang, alam niyo po, kung sa atin lang pong sarili, talagang hindi natin makikita at hindi natin ma-discern ng sarili natin yung perpektong plano ng Diyos para sa atin. Not through our understanding. Pero merong isa tayong inaasahan. At si Jesus lamang ang magbibigay nito sa atin. Only Jesus can reveal this to us. Not through our own understanding. Kapag si Jesus ay nasa iyo at nasa iyo naman talaga, Jesus renews our inner strength. Kahit na ganong kalungkot ka na, nangihina ka man or ano man ang nararamdaman mong hindi maganda, Jesus renews our inner strength. At yan ay makikita natin. Sabi sa Isaiah 40:31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint." Di ka mapapagod, kapatid. Kasama mo si Jesus. Pangalawa, with Jesus there is joy and peace in every mourning and disappointment. Kalungkutan, sufferings, hindi po mawawala sa buhay natin yan dahil tayo born again Christian na. Anong sabi ni Jesus? Diba? Pick up your cross. Carry it. Follow me. Anong ibig sabihin? Sa buhay natin na sumusunod tayo sa mga kagustuhan ni Kristo, may kaakibat na mga sufferings at hindi yan mawawala. Ngunit, with Jesus, kahit na anumang paghihirap, meron tayo na experience na joy and peace na ang hirap na intindihin according to yung dito sa mundo. Tingnan niyo po ang sabi ni Isaiah chapter 61 verse 3. Ang sabi ng Panginoon, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise instead of the faint spirit, that they may be called oaks of righteousness, the planting of the Lord, that He may be glorified. At ang pangatlo, pagkatapos po ng suffering, comes restoration. Okay? Hindi ka forever magsasuffer. You will be restored. After you get restored, meron na namang bagong set ng suffering. That's a fact. Pero pagkatapos na malampasan mo yan with the guidance, with the strength of Jesus, ayun na naman yung restoration. Sabi ni Peter sa 1 Peter chapter 5 verse 10, "And after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you." Okay. Panghuli, pangatlo. I think this is one of the most important thing. Jesus
transforms our hearts. Pinabago niya yung ating puso. When Jesus reveals Himself to a believer, katulad natin, He will transform the believer's heart to conform to His very nature. Ano yun? Yung kanyang spirituality, yung kanyang pagiging Diyos. He directs His people to the truth of the Scripture, and a changed heart occurs that is burning with awakened and strengthened faith. Sabi ng mga disipulo, doon sa passage, doon sa kwento ni Lucas, were not our hearts burning within us? Kakaroon ng apoy, no? Inside our heart. And nagpapatunay dito yung galaw na ginagawa ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ito yung tinatawag na tunay na transformation. True transformation leads us to renewed faith, obedience, and proper action to discipleship to proclaim the gospel to everyone. Duty po natin yan eh. Yan yung ating marching order eh. Tatandaan nyo Matthew 28? Ano yung the great, the Great Commission? Diba? Go therefore and preach the gospel throughout the world. Itong transformation po na ito kasi, nangyayari lamang sa pamamagitan ng Holy Spirit. Didn't Christ promise us, mananahan sa inyo ang aking Spiritu? And the Holy Spirit who dwells in each and every one of us, yan nagpapabago sa atin. Siya ang nagko-convict sa atin. Pag tayo nagkasala, kino-convict niya, mali yan. Diba? Kung tayo nangihina, bibigyan niya tayo ng kalakasan. Lahat ng kailangan natin, nasa atin na. Ano pa ba naman yung gusto mo? Bakit ka ba naman kailangan pang ma-stress, ma-pressure? Binigay na ni Lord sa iyo lahat ng kailangan mo. His grace is more than sufficient. Sa unang pagkakataon, sa una pong pointer nitong transformation ng ating puso. Una, Jesus removes our heart of stone and renews our mind. He takes away the bitterness and pride and replaces it with a heart of flesh. He changes how we think, shifting our focus from earthly desires to heavenly treasures. Yung dati nating buhay, ang puso natin, pusong bato. Ngayon, binago niya, pusong mamon. Heart of flesh. Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26, and I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Pangalawa, Jesus empowers us through the Holy Spirit because Jesus places His Spirit inside each of us. The Holy Spirit gives us the conviction and the desire and ability to obey His teachings. Sabi ni David, sinulat niya sa Psalm verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. The moment tinanggap mo si Jesus, binigay niya sa iyo ang Holy Spirit. Pangatlo at panghuli, Jesus gives us a new identity. We are made
As new creations, we shed our old self and we take on the character of Christ. Nasa iyo ang banal ng Espiritu. Nagiging ang image mo spiritually become like magiging kamukha mo na si Kristo. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Okay. So, summarize lang po natin yung tatlong important na pointers. Ang una, Jesus will always be present in our everyday life. Why? Because He always walks with us. Ano mang sandali. Ngayon nakaupo ka dyan, nasa tabi mo si Jesus. Pag alis mo dito sa church na ito, pag uwi mo, kasama mo si Jesus. Pagdating mo sa bahay, kasama mo si Jesus. Pangalawa, Jesus restores our hope in Him during our moments of despair. Nawawalan tayo ng hope dahil sa mga ilang kakilala natin na feeling natin, iniwanan na ako, pinabayaan na ako. Jesus never does. Siya at Siya lamang ang makakapag-restore ng hope mo. Especially in moments of despair. And lastly, Jesus transforms our heart. So, in conclusion po, I'd just like to read. Samahan niyo ako. Jesus' constant presence means we are never truly alone. Through His divine nature, His earthly teachings, and the Holy Spirit, He remains an ever-present anchor in every believer's life. Whether in joy or in suffering, His continuous companionship empowers us to face any kind of challenge. The reality of Jesus always being present in our lives serves as a profound foundation for our faith. Siya po yung anchor ng buhay natin. Kung wala si Jesus, wala din tayo. Kung wala si Jesus, wala tayong magagawa. Kung wala si Jesus, forget about Jesus. Pero, remember, we can always do great things with Jesus. Dahil si Jesus, ang ating Diyos, ang ating tagapagligtas, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Tayo po tayo. Siguro minsan po sa ating buhay or maraming beses, marami na tayong pinagdaanan ng mga disappointments. Isang tao, malapit sa atin, close to us, wala feeling natin, inabandona na tayo. Hopeless na yung sitwasyon. Oftentimes, we feel betrayed. Yung ating inaasahan na magliligtas sa atin, biglang nawala. Kapatid, there is an important fact here. People will always be people. They will always disappoint us. They will always make promises. Ano yung promises na yun? Madalas na nagiging broken promises. Pero si Jesus will always be near us. God will never fail us. Because He will never abandon us. He will always fulfill His promise. Makikita natin ito. Sabi niya sa Joshua chapter 21 verse 45, not one word of all the good promises that the Lord has made to those in the house of Israel had failed. All have come to pass. Lahat mangyayari. Sa Numbers 23 verse 19,
Ano sabi ng Diyos? God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Di siya nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Kahit si Pablo, sinulat niya sa mga taga-Korinto, for all the promises of God find their yes in Him. That is why it is through Him that we utter our amen to God for His glory. Ang bawat isa po sa atin, for sure, lumalakad, meron tayong sarili nating Emmaus Road. Naguguluhan tayo, nadi-discourage tayo sa mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay. But let me remind you, kapatid, Jesus is already now walking with you, and hope will never be lost. Ayoko na pong dagdagan ng isang mapait na kwento ng pangyayari sa akin. Kasi akala ko nun, iniwan na ako ni Lord. Kung kailan ko sinurrender sa buhay, ang buhay ko sa Kanya, saka naman dumating lahat yung mga hindi magaganda. Tinanggalan niya ako ng trabaho. Walang ako ng pera. Bankrupt. Zero. Masaklap, akala ko tapos na. Yung anak kong panganay, nung kasagsagan ng pandemya, na-diagnose ng cancer. Sama ng loob ko nun. Lord, ano ba itong ginagawa mo sa akin? But the Lord has a purpose, kapatid. Yung anak ko gumaling after 1 year ng medication. Hindi ko na namalayan. Binabalikan ko na lang. Lord, wala kaming pantustos. Dinala namin siya, doon siya ginamot sa St. Luke sa BGC. Wala akong kapera-pera nun. And I guess probably the Lord is telling me, masyado ka ma-pride kasi, ayaw mo lumapit sa iba eh. Milyon-milyon yung ginastos yung naging gastos ng anak ko. Where did that money come from? Except pinrovide ni Lord. Napakabait ng Panginoon sa atin. Alam niyo, kahit tayo mag-complain, hindi naman tayo tatalikuran ng Diyos. Yung complain natin, pakikinggan niya. Lagi. Maaaring hindi ngayon kasagutin sa iyong mga panalangin, pero ibibigay niya yung panalangin. Ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang perfect na plano. Kapatid, would you like to put your faith and trust in Jesus? Amen po ba? If you have not asked yet Jesus into your life, and you would like to do so, lalong-lalo na dun sa mga bago nating umaattend dito, pigit pa niyo ang inyong mga mata. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Gayon din po, kung kayo tinanggap niyo na si Jesus, ngunit gusto niyo pang pagtibayin ang relasyon niyo sa Kanya, taas po din ang iyong mga kamay. At kung nais mo siyang imbitahin sa iyong puso, sumunod po kayo sa akin sa panalangin na ito. Mahal na Ama sa langit, alam ko pong ako ay lubhang nagkasala sa iyo. Ngunit napakabuti niyo po. Ako'y inyong tinawag. Tinawag ninyo ako dito sa banal na lugar na ito. Kaya nanais ko po, patawaarin ninyo po ako sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po. At ibinigay ninyo ang nag-iisa niyong anak na si Jesus upang ako
ay may ligtas. Namatay siya dahil sa aking kasalanan. Ngunit siya rin ang magliligtas sa akin sa kanyang muling pagkabuhay. O mahal kong Jesus, inaanyayahan kita na manahan ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At sa simula ngayon, Panginoon, nais ko lamang sumunod at magtiwala sa iyo. Ikaw at ikaw lamang, o aking Panginoon, o aking Kristo. Ito po, O Lord, ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Praise God.